Hello brother and sister, nandito po kami ngayon dito sa Barangay Ibo, boundary sa Barangay Ibo at saka Barangay Buaya. Dito po tayo ngayon kasi nag-hike po kami ng misis ko. Yan si misis oh. Yan. Yan si misis. Hindi nakita. Hindi mo na makita. Hindi makita. Yan si misis oh. Yan. So dito po kami, hike po kami at saka yung ehersisyo ba, no? Kami galing po kami sa bahay namin, from the house and up to here, no? Kami, naglalakad, nag-hike po kami kasi ang tataba na talaga naming dalawa ng misis ko, kailangan talaga na pa-reduce muna, no? So dito po tayo mga brother and sisters, no? Kasi madilim pa talaga ang paligid, ang environment, no? At saka napakasariwang hangin dito dahil sa tapat ng aming tinatayuan ay dagat na yan eh. Oh, yan oh. Dagat na yan. Oh. Lapit lang yung dagat diyan. Ayan. So dito po kami. So ngayon mga brother and sisters, no? Pag-usapan natin ang mga calamity, yung mga pangyayaring lindol sa northern part sa Cebu, sa Bugo City at saka yung mga katabi ng city na yan, yung mga municipal, Medellin, Bantayan, San Remigio, Tabuilan, Sugod at iba pa, no? So may mga pangyayaring hindi inaasahan, yung tinatawag na lindol, no? Yung mayroong magnitude ng 6.9 at saka kahapon may lindol mga alas 9:43 ng umaga. So nagkaroon na naman ng lindol doon sa Davao Oriental, no? Ang Mindanao na part sa ating bansa ay niyanig talaga ng lindol. Malalakas ang lindol na naranasan sa mga kapatid natin doon dahil ang lindol doon is 7.6 magnitude, no? So napakalakas. Kaya lang hindi pa talaga na balita kung anong mga pinsala, kung ano ang mga ilan ang namamatay dahil hindi naman talaga maiwasan dahil ang lindol ay biglaan lang, no? Hindi po makahanda ang tao. Wala pong pag-asa na magbigay ng impormasyon kailan darating ang lindol. Bigla lang talagang dumating ang lindol na hindi inasahan ng tao, kaya inaasahan na marami talagang mamamatay dyan o ma-injured. Kaya iba talaga ang lindol compare sa typhoon. Kaya mga brother and sisters, no, kailangan natin na malalaman kung ang lindol talaga ay ito po ay nakasulat na, no, sa banal na kasulatan. Diyan po natin mababasa sa Matthew kapitulo 24 ang buong istorya na yan, no? From verse 4 to verse 10. Makikita mo doon ang mga pahayag ng ating Panginoong Hesus, no? Ang mga paalala dahil mangyari talaga ang mga kalamidad. Kahit ano pang gawin ng mga Kristiyano, ng mga taong magdasal, manalangin, hindi naman masama, ngunit hindi po talaga magkamali ang nakasulat sa banal na kasulatan. At ito po'y maganap, ito po'y mangyayari dahil nakasulat na yan, dahil yan ay propesya na nakasulat mismo ang ating Panginoong Hesus ang nagsabi. Kaya hindi po talaga yun magkamali, no? Ang nakasulat sa Biblia, yun nakasulat doon na mayroong digmaan, war, nation against nation, then fight, kingdoms against kingdoms, and then mga famines, no? Mga gutom, at saka yung mga kalamidad, yung mga calamities na mga pangyayari. At saka ito pong lalo na itong tinatawag na earthquake, lindol, na-state talaga sa Biblia na mayroon talaga yung mga pangyayari. Kaya ang atin pong gawin mga brother and sisters, no, talagang yayanig talaga ang lindol. So ang kailangan natin gawin, manalangin lang tayo na hindi po sana tayo ang mabiktima or ang ma-injured or masugatan sa mga pangyayari na katulad ng lindol at walang mamamatay, lalo na sa mga Kristiyano. Yun naman talaga, no? Kasi yun lang ang hingin natin sa Panginoon. Bagamat hindi naman masama na hinga natin ng Panginoon na sana hindi mangyari, pero hindi talaga para sa akin, sa aking paniniwala, ang Biblia po'y totoo at hindi po nagsisinungaling. Kaya nakasulat na yan dahil mangyari talaga ang tinatawag na
yung mga disasters, yung typhoons, yung mga tsunami, yung earthquake, mayroong tsunami, mayroong tidal wave na mga pangyayari, no? Kaya mga brothers and sisters, no, ang atin pong mga paalala, no, sa panahon ngayon ay hindi na kailangan na magmatigas po ang ating puso't isipan na tayo po'y napakapalalo ang mga tao, lalo na sa mga may mga pira, mga mayayaman. Yung mga tao na yan ay para sa kanila sila po'y Diyos. Sinong makapinsala sa buhay pamumuhay nila dahil sila po'y mayaman, sa kanila po ang authority, no? Kaya maraming mga tao na ang tingin sa kanilang mga sarili ay mga Diyosa at or mga Diyos. O kaya sa atin pong mga Kristiyano ay huwag natin talagang gawin yang palalo, yung mapagmataas po tayo. No, kailangan talagang humility dahil pag tayo po'y mapagmataas, palalo po tayo, no? Ang sabi po sa kasulatan, no, sa Santiago 4:6 hanggang 7, makikita po natin doon, sabi ni Apostol Santiago, kahit nga si Apostol Pedro sa 1 Peter 5:6-7, makikita natin dyan na kalaban ng Diyos ang mga taong palalo or mapagmataas. Kaya mga brothers and sisters, yun ang mga paalala ko sa inyo. Magpakumbaba po tayo, be humble sa atin pong mga sarili, at hanapin natin, no, ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa Biblia po natin mahanap, hindi po sa religion, dahil ang mga religion ay gumagawa ng kanilang mga kaparaanan, no? Paano sila makapira at paano lumago ang kanilang religion, mga brothers and sisters. Kaya tayong mga totoong Kristiyano, doon po sa Biblia lang po tayo natin hanapin ang katotohanan, dahil wala nang ibang katotohanan na nakasulat, nakastate sa Biblia. According to St. Paul, sabi ni St. Paul sa 2 Timothy 3:16, all scriptures is inspired by God and is profitable for teaching, for reproof, and for the correction, and for training in righteousness, to all the people. Ito po ang kasulatan lang ang may kapangyarihang magpabago sa buhay natin. At saka ang sabi pa naman dito sa John 17:17, Jesus Christ says, sanctify them through your truth, and your word is the truth. Bahala na sila sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Yun ang sabi ng Panginoong Hesus, no? Hindi talaga yun maisintabi, dahil yun ang sabi ng ating Panginoong Hesus, mga brothers and sisters. Mga brothers and sisters, so yan lang, no? Kaya sa Panginoon po, hanapin natin ang Panginoon sa banal na kasulatan, Biblia.